Trade analysis, Magnolia at Titan Ultra Risers. Magnolia gets Joshua Monzon plus Greg Slaughter writes. Titan Ultra Risers gets Javi Gomez de Liano plus James Lapid plus Magnolia second round pick. Mapupunta sa Magnolia si Joshua Monzon na Elite 3 and D wing na kulang sa Magnolia hotshots at 18 points per game scorer na may depensa. At ang PBA rights ni Greg Slaughter na kapag bumalik, may 7th footer ka na at pwede rin pang trade later. Makukuha naman ng Titan Ultra Riser sina Javi Gomez de Liano na may good offense at 3-point specialist at James Lapot na 6'10" big man plus second round pick. Ang trade sa pagitan ng Titan at Magnolia ay may epekto sa mga koponan. Para sa Magnolia hotshots, magiging instant contender upgrade sa pagkuha nila kay Joshua Monzon na siyang kulang nilang sa 3 and D wing player. Mas babalance yung offense kay Paul Lee at Jerem Lastimosa. Mas lalalim ang kanilang big man kapag may Greg Slaughter na maglalaro sa kanila pang emergency kay Ian Sanggalang at Xavier Lucero. Pwede rin pang future trade si Greg Slaughter kung kinakailangan. At malaki ang pag-asa na makamit nila ang championship. Sa Titan Ultra Risers naman, mawawalan sila ng franchise player at sa pagkuha nila kay Javi Gomez de Liano na maaring kumuha ito ng mataas na minuto sa Titan, at si James Lapot maaring maging starter center nila plus ang future second round pick na makukuha nila. Ang mga bagong player ay magkakaroon ng adjustment sa mga koponan kung sakaling matuloy ang trade na ito. Sa Magnolia hotshots para kay Joshua Monzon maari nilang gawing starting shooting forward agad at bigyan ng 35 minutes per game. Less na isolation kay Paul Lee at more kick-out plays para kay Joshua Monzon sa 3-point line. Maari din magpalitan ng depensa at gagamitin ang size at quickness ni Joshua Monzon sa mga wingman ng mga makakalaban nila. Kay Greg Slaughter naman, kung bumalik siya at makapaglaro, pwede siya sa backup center ng koponan at pwede rin trade chip lang talaga. Sa Titan Ultra Risers para kay Javi Gomez de Liano, maari siyang gawing main scorer at pwede sa zone defense ng koponan at James Lapot, more touches sa bola at minuto para ma-develop pa ang kanyang skills, at target top pick next draft since wala na si Joshua Monzon sa kanila. Ang mga reaksyon ng mga fans ng mga koponan ay magkakaiba. Para sa fans ng Magnolia hotshots, marami ang matutuwa dahil sa wakas may legit 3 and D wing na sila at umaasa na magre-reunion sila ni Greg Slaughter at ni Ian Sanggalang. Para sa fans ng Titan Ultra Risers, marami ang magagalit at madidismaya sa trade na ito dahil hindi impress ang magiging trade sa kanila. At narito naman ang aabangan sa trade na ito ng mga fans at ng koponan sa PBA. Magiging fit ba kaya si Joshua Monzon sa Magnolia hotshots? Kaya ba niya mag-first option sa wing? At kung magkakaroon ba siya ng chemistry kay Paul Lee at Mark Barroca? Siya na ba ang babantay kina Scottie Thompson, CJ Perez, Mikey Williams at gagana ba ang switch scheme ng koponan? At ang makukuha na rights ni Greg Slaughter kung babalik ba talaga? O i-trade na lang ang rights niya sa ibang team for picks. Sa Titan Ultra Risers, ang explosion ni Javi Gomez de Liano from bench to 20 plus points per game, kakayanin kaya? O mae-expose ba siya sa depensa kapag main guy na siya? At lalaglag ba sila para sa number 1 pick? James Lapot minutes, magkaka-playing time ba siya o bangko pa rin? Sa PBA, ibibito ba ng PBA o lusot na naman ang ganitong trade? At lalong humirap sa small teams. Aabangan ang unang laro ng Magnolia vs Titan game at Joshua Monzon vs former team plus Javi Gomez de Liano revenge game. At yan ang ating topic. Kung may katanungan at opinyon kayo tungkol sa ating topic, komento nyo lang sa ibaba ng ating video para mapag-usapan natin yan, at kung umabot ka naman dito, paki-subscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin dito. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.